Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Euro Kiwi Keyblade 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Ito daw ay natuyo ng langis no at ayaw ng umandar. So ito nang nilagyan ng langis ni owner ay bigla daw maraming usok na lumalabas sa kanyang tambutso at bigla na lang tumirik at ngayon ayaw na nga umandar. So nadiskubrahan ko guys, nagkaroon siya ng loss of compression sa kanyang cylinder head. Meaning to say, possible na barahan ng mga carbon ang kanyang mga valvula, either sa intake or exhaust. Dito natin malalaman yan once na malagyan na natin siya ng gasolina ang kanyang mga valvula. So ito yung itsura ng kanyang piston guys. Sobrang gas-gas kasi nga almost 8 months o 9 months daw na hindi napalitan ng langis ang kanyang makina. Dalan-dalan is medyo sa sobrang busy ni bossing. So nang nilagyan ng langis ni bossing guys ay umandar pa naman ito, pero grabe daw ang usok lumalabas sa kanyang tambutso. Kalaunan ay bigla na lang tumirik habang ito ay kanyang ginagamit. So nadiskubre natin loss of compression ang nangyayari sa kanyang motor. So walang tagas na nangyayari sa kanyang intake. Ang next natin gawin is ang kanyang exhaust naman lagyan natin ng gasolina. So yun nga guys, confirm na confirm, loss of compression talaga ang issue kung bakit tumirik ang motor ni bossing. Grabing tagas sa kanyang exhaust. So dala na rin ito ay nasubrahan ng dami ng carbon na numumo sa kanyang ilalim ng kanyang valvula. So yun ang dahilan kung bakit nagkaroon na siya ng pagsingaw sa kanyang valvula guys. Kasi nabarahan nga ito ng carbon. So yung carbon ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression o singaw sa kanyang exhaust. I-grind natin yan at magkapalit tayo ng bagong valve seal. For the meantime, ang pinaka-importante is maghahanap tayo ng piston sa bayan. Before tiniparibor kanyang block guys, ipasilip na ko muna sa inyo ang itsura ng kanyang liner kung gaano ito kadami ang kanyang mga hairlines o gas-gas. So, yan po ang kanyang reflection ng pagkagasgas ng kanyang liner. Dala na rin sa wala ng langis ang kanyang makina. So nandito tayo sa bayan guys, no? Sa shop na aking pinsan. So yun, shout out. Yan po aking pinsan, isa na rin sa mekaniko na shop na pinagbilhan ko ng piston. So maghanap tayo ng kasukat na piston ng motor na ito guys, kasi first time ko pang makaribor ng ganitong makina. So yan po ang kanyang piston original. So grabe ng gas-gas, atin na natin ito, pwede pang ibalik. Need na natin magpalit ng bagong piston. 3 hours later. So ito nga, naparibor na natin ang kanyang block. Sa kasamang palad guys, nalibot ko na ang buong bayan at wala akong nakitang kaparehang piston ni bossing o kasukat niya mismo. So ngayon nakahanap ako ng piston guys, pero ito ay hindi sa kanya po. Ito ay minumodified ko lang, no. Ang importante is maparibor ko siya. Kasi nga ilang oras akong paikot-ikot sa bayan at nahirapan talaga akong makahanap ng piston ng Keyblade Euro Kiwi 125. Keyblade 125 guys. So at least ang importante is naparibor natin siya. Pero sa mga palad is hirap tayo makahanap ng piston talaga na para sa kanya. So mamaya guys, mapaandar natin ang kanyang motor sa ako i-reveal kung ano ang piston na nakita ko at pwede nating magamit sa kanyang motor. Pero sa piston nito is kailangan nating mag-modified. So sa kita nyo naman guys, no, mahaba po ang kanyang piston skirt o sayan ng kanyang piston. Yan ang unang step na gagawin natin. Ang babawasan natin ang kanyang piston skirt. So pasilip ko naman sa inyo guys, no, kung saan tayo dapat magbabawas at gaano kahaba ang ating bawasan. Kita nyo ba guys, ganyan kataas ang ating tatabasin para makuha natin ang level na stock ng kanyang piston skirt o saya. Ang dapat nyo na i-check guys ay dapat makapareha po ang piston pin sa butas ng ating piston. Hindi po pwedeng na maliit ang piston pin o malaki ang piston pin sa ating piston na nakabit, kasi magkaroon talaga ng ingay yan. Ang importante is makapareha ang kanyang piston pin. At the same time is di gaano malayo ang level ng surface ng ating piston sa ibaba. At yung naman sa kanyang piston skirt o saya is katamtaman lang ating pagbawas. At yun naman sobrang gaano kanipis na ng ating piston. Nahalos wala ng saya. Pero as of now guys, ito lang muna ang ating gagamiting piston, kasi nga is almost 3 hours or more than ako nakahanap ng piston ng kanyang motor. So ito nang first step na gagawin natin guys is mabawas na tayo ng kanyang saya. Siyempre tatabi muna natin ang kanyang stock na piston para makuha natin ang tamang level kung saan tayo magbabawas. So tandaan nyo guys, ito ay Euro Kiwi Keyblade 125. So ito ay nabilang sa kumpanya na Mitsukoshi.
Mitsukoshi yun data ang nabasa ko sa kanyang CR, Certificate of Registration. Keyblade 125, Euro Kiwi. Hirap makahanap po ng piston na kapareha niya. Kahit Lipan, kahit GY6, kahit anong mga piston, sinukat ko na halos wala talagang kapareha na maliit lang ang distansya o pagkakaiba. So, itong piston na to guys, ito lang pinaka last option talaga para maparibor natin ang kanyang motor. Sana maging successful ang ating pagtatrabaho guys. Kasi kapag hindi, ito naman ay part sa maging try and error na ating tatrabahoin. So, nakuha ko na ang label ng kanyang piston skirt kung saan tayo mababawas. Ilang beses na po ako nakabawas ng piston skirt guys, no? Tulad ng Honda XRM 125 RS 125 na FI at saka Honda XRM 125 na FI. Ang ginamit kong piston ay sa carb, pero nagbabawas po ako ng skirt o sayan niya kasi yun po ang kanyang pagkaiba. Ang importante is makapareha po ang pin, piston pin. Yun po ang pinaka-importante sa ating connecting rod, na makapareha ang piston pin. So nabawas na natin ang pinaka natin ginawa guys. Halos makalibel na ang ating piston skirt. Dito naman sa kabilang bahagi tayo magbabawas since nakuha na natin ang pinakaunang trabaho natin o ang pagbabawas natin ng skirt. Simple rin na paraan. So kung wala talaga yung makahanap ng ganitong piston tulad ng sa kanya guys, yung first time pala nakabaklas ng Keyblade 125, at kung nakabaklas naman kayo ay share nyo na rin sa comment section kung anong piston ang ginamit nyo. Maya i-reveal natin guys pag mapaandar natin ang motor ni bossing. So tapos na ang pangalawang bahagi ng pagbabawas natin ng kanyang piston skirt. Pagkatapos nito guys, no, ay simpre linisin natin yan yung dulo o kanto ng ating piston. Kasi baka may matutulis na bahagi dyan. So lilihain muna natin yan guys. Dapat makinis po ang kanto na yan. So try muna natin ibalik ang pin at i-check natin ang level kung saan tayo dapat magbabawas. So kaunti lang ang babawasan natin guys, yung parang dome type o dome o sobrang bahagi ng ating piston sa ibabaw ng ating biniling piston. So before that, kailangan mo natin lihain ang ating piston guys, yung tinabas natin kanina. So yun, parang original tingnan. So yan po ang tinuro ko sa araw. Yan tayo magbabawas ng kaunti. Kasi dome type po ang piston na ito, dili siya flat type. So kailangan lihain mo natin yung matulis na bahagi na yan guys, para hindi matamaan ang ating liner o magasgasan. Bawat kanto siguro lang natin, no? So goods naman siya. So ito yung pinaka last step natin guys, ang head. Dito na tayo magbabawas. I-label lang natin ang surface na yan guys. So lagyan mo natin ng basahan para maiwasan natin magasgasan ang ating piston. Gagamit tayo ng grinder sa pagbabawas ng ating piston. So tamang tama lang. So ito nga guys, tapos na tayo magbawas sa kanyang piston. Check natin kung halos magkapantay na ba ang surface niya. So goods naman. At simple nagbawas din tayo ng kanyang valve pocket. You know, para maiwasan natin matamaan yung valve natin. Baka ito ang dahilan kung bakit magkaroon naman ng loose compression kung saling titirik ang kanyang motor. So next natin gawin guys, since tapos nang makabit natin ang mga piston rings, so kailangan ang gap is nasa itaas, ang isa naman nandoon naman sa baba ang isa. Depende rin kung sa inyo kung saan kayo komportable ilagay yung gap ng ating piston ring. Ikabit na natin ang kanyang pin, makatapos ang kanyang pin lock. Pagtapos ng pin lock, so maglalagay natin ng oil sa ating piston rings pang lubrication. Siyempre huwag natin kalimutan lagyan ng oil ang ating liner since bagong rebore ito. So advice ko lang sa inyo, no, kapag bagong rebore ang yung motor, tamang break in lang guys. Kahit 30 to 40 takbo lang, tapos iwasan yung mga matataas na lugar o highway, at iwasan din magkaroon ng back ride. Mga at least 1 week to 2 weeks ang break-in period ng ating motorsiklo kapag bagong rebore ang ating motor. So ilagay na natin ang cylinder block. So ating kalimutan yung timing chain kapag may baba na natin ang kanyang block.
So sa part nito guys, dapat dandahan lang, huwag madaliin kapag tayo ay naglalagay na ng piston sa ating block. Kasi ito yung pinaka-importante na part na hindi natin o maiwasan natin maputol yung mga rings. So, kapag mahigpit ang pagpasok ng piston, ulitin lang natin guys. Tapos kailangan mataas ang ating pasensya. Kapag lalo na sa mga baguhan pa lang at nagplano mag-DIY, baklas assemble sa kanilang makina. So try mo natin paikutin ng piston kung hindi ba siya mahigpit o matigas, paikutin. Kung smooth ba ito. Since ang ating piston guys ay modified at hindi stock o fit para sa kanyang block. So goods naman. Baba pa natin ulit. At unti-unti natin itaas. So yun naman, goods ulit guys. At hindi naman siya pilit. Smooth siyang ipaba, itaas. So next natin gawin ay syempre i-assemble natin ang kanyang cylinder head. Since ang kanyang cylinder head guys ay binalblap natin kasi yun ang cause kung bakit ayaw siya umandar. Nagkaroon siya ng loss of compression. So tapos ko na siya na valve block. Ang next natin ilagay guys ay valve seal. Nagpapalit po tayo ng valve seal. Napaka-importante po magpapalit tayo ng valve seal every time tayo ng valve block kasi yung mga noon ng valve seal niya is tumitigas na yan kasi guma lang yan o rubber. So yan ang itsura nating exhaust. Tapos natin siya mag-grind. Kulay puti na. Wala na yung mga carbon-carbon. Yung intake, goods na rin. So next step is maglalagay na tayo ng valve seal. Napakadali lang po maglagay ng valve seal. Ipatong nyo lang sa taas sa valve guide. Tapos sabay pihit. So yun. Automatic. Papasok na ang ating valve seal. Yun. So double spring po ang ating valve seal guys ha. So yan po patandaan na replacement ang ating nilagay. Wala pong original na double spring. Kadalasan sa original is single spring lang. Nasa baba lang spring. Sa babaw na bahagi sa ating valve stem, ang ating valve seal is wala na siyang spring. So goods, nilagay na natin dalawang valve seal. Lagay na natin ating dalawang valvula. Pagkatapos malagay natin dalawang valvula, siyempre yung mga valve spring o compression spring, ilagay na rin natin. So yung dalawang compression ring natin. Kasi lagyan natin ng pang-alcontra sa ilalim para hindi baba yung valvula natin kung sakaling gagamit na tayo ng valve breaker. So lagyan na natin ang kanyang valve block. So sana maging successful ang trabaho ito guys. Kung hindi man, problema na naman tayo. At problema rin si Busing. So yan, lagyan natin ang valve block. Pwede natin i-lock gamit ang valve breaker. So ano nakadali, pagbalik ng kanyang valve block guys. So ito na yung moment of truth. Kailangan maging successful natin pag valve block. Paano ba malaman? Maglagay lang tayo ng gasolina sa ating intake. So goods, walang tagas. Since wala naman talagang tagas yung intake nung hindi pa natin sa valve block. So ito yung pinaka-importante, yung exhaust, kasi ito yung may issue o leaking. So yun guys, maganda ang ating pag valve block o pag grind. Walang tagas, walang kasingaw-singaw. So pwede na natin siyang ibalik sa kanyang motor para matest na natin at kung mapaandar ba natin ang ating tinrabaho na piston na improvise natin. Ayos. So ayan po ang kanyang motor guys. Ready na. Naibalik na natin ang lahat. Palit takip at tambutso. Siyempre, huwag mo natin ibalik guys. Kailangan mapaandar natin na walang tambutso para marinig natin ang andar sa bungangan ng kanyang cylinder. Una natin ang kanyang susi. So, siyempre ito yung moment of truth. Kickstart na natin. Let's go! Umandar ang ating motor means naging successful ang ating pag-improvise. At ito yung piston na ginamit natin guys, Badja CT100 Rebor 75. Wow! Sa Badja is 75 pero sa ating stock is first Rebor pa niyan guys. So yan lang guys, no, kapag yung motor is Kiwi Euro K-blade 125 at wala kayong mahal na piston, try nyo lang itong Badja Rebor .75 kung sakaling fit. At pwede nyong ipa-rebor. Maraming salamat at sana may natutunan naman kayo sa araw na ito. Shout out sa ating owner, salamat sa tiwala at siyempre sa ating napakasipag na mekaniko. Ride safe, God bless. See you sa aking next video.